Sinimulan na rin ngayong araw ang pagbabawal sa mga e-trike at e-bike sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ilang mga pasahero naman ang inalmahan ang naturang ban dahil sa posibleng perwisyo raw itong dulot sa kanilang nakasanayang biyahe. Magbabalita, Erlo Bringas. Kahit pa meron ng umiiral na e-trike at e-bike ban, tuloy pa rin sa pagbiyahe ang mga e-trike na yan sa Commonwealth Avenue na siya nang naging transportasyon ng mga tumatawid mula sa Litex patungo ng Commonwealth Market, vice versa. Matapos nga nasimulan ng total ban sa mga nasabing sasakyan sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila ngayong Enero 2, umalma naman ang mga pasahero at ayon sa mga pasahero ng e-trike na nakausap ng Net25 News, hindi nila makatarungan ang pagpapatupad ng total ban sa mga nasabing sasakyan sa kalsada. Tulad nilang ni Mang Charlito na transportasyon na raw ang e-trike para makatungo sa kanyang pupuntahan para makapagtinda ng mga basahan. Maganda yung may ganyan malilit din sasakyan dahil pag gusto mong madali, may matatawag ko kayo malilit na sasakyan. Ay pag puro malalaki, minsan puno na, wala ka nang maanuan. Kaya bigyan ng pabor din yung malilit na naghanap buhay. Kasi hindi yung puro malalaki lang. Kasi paano naman yung maliliit, kawawa naman. Kaya sila po ang dapat yung bigyan ng yung importansya para mabuhay din ng maayos. Kung walang e-trike, malayo anyang lalakarin ni Mang Charlito at kung gagamit naman ng ibang uri ng transportasyon, mas magiging matagal ang biyahe. Malayo po kasi patulad dito kung saan yung maliliit kasi kung saan ang gusto mong bumaba, makakababa po kayo, madali kayo makababa. Para naman sa 7 taon na ring pasahero ng e-trike na si Abit, malaking tulungan nila ito sa kanila para agad na makapunta sa kabilang bahagi ng Commonwealth Avenue at hindi na maglakad pa ng malayo. Malaking tulong sila sa pag walang masakyan, nagmamadali ka, sila nahihirap sumakay pag jeep, tapos tricycle. Wala kasing tricycle na diretso dito Sila diretso dito. Sana pag-aralan mo pa. Sinubukan namin kunan ng pahayag at saloobin ng mga e-trike driver sa Commonwealth pero tumanggi na sila. Kabilang sa mga pinagbabawal pa na lansangan ang EDSA, C5 Road, Rojas Boulevard at mula Quirino Avenue hanggang Magallanes papuntang South Luzon Expressway o SLEX, alinsunod na rin sa mga umiiral na patakaran ng Metro Manila Development Authority o MMDA. Bukod pa yan, sa iba pang mga main road ay pinagbabawal din ng e-trike. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, ang hakbang na yan ay nakatuon sa kaligtasan ng lahat kung gumagamit ng kalsada. Anya, mga pangunahing kalsada ay dinesenyo para sa mas mabilis at malalaking sasakyan at hindi angkop para sa mga e-trike dahil sa bilis ng daloy ng trapiko, dami ng sasakyan at lawak ng mga kalsada. Binigyan din niya na handa ang LTO na makipag-ugnayan sa mga local government unit at sa iba pang sektor para makabuo ng mga ligtas at angkop na ruta para sa mga e-trike. Layunin ng hakbang na hindi ipagbawal ang e-trike kundi maiwasan ang aksidente at matiyak daw kaayusan at kaligtasan sa mga kalsada habang hinihintay ang mas komprehensibong panuntunan mula sa Department of Transportation at iba pang ahensya. Erlo Bringas para sa Mata ng Agila, matatag, tapang, matapat.